Ay, ano yun? Ito yung nakaraan guys, na pagkamala natin may chikinini si ate. Kara naman ito, ano yan? Wala silang update kay Jovelyn Galliano. Wala. May hinahanap akong patay na nawawala. Hala, ilang araw mo nang hinahanap yung patay na yan? Bago pa lang. Ibig sabihin, kaya nila hinahanap, hindi na sila dumadalaw, matagal na. Bawal na palang maglibing dito guys. Oo, kaya doon pa sa baba yun. Ano, nagpasintaboy. Ay, ano yan? Okay na. Kasi may makikita ka dyan na aso na puti. Saan? Diyan, nakaupo dyan. Kapag abandon yung patay. Kapag hindi na nakadadalaw. Tapos, Pwedeng i-unbox to mamaya. So, hintayin natin guys ha. Bubuksan natin to mamaya kung may laman buksan pa. mo ang mabahila. Hindi mo mahila yan. Bakal yan. Ah, mabigat? Mabigat. Nagluloko yung camera ko. Tignan nyo to guys sa abutan namin ni ate. Bakit may ayokong hawakan eh? Bakit ano yan? May ahas. Totoo nga bang mas epektibo ang mga ritual kung gagawin ito sa loob mismo ng sementeryo? Dahil ang ilan ay humihingi ng kapangyarihan sa mga patay para magawa ang kanilang maiitim na pakay kahit impyerno pa ang kapalit. Ready ka na ba ngayong summer kung saan ang iyong tourist destination? Ito ang Salakot Falls na matatagpuan sa bayan ng Napsan sa Puerto Princesa. Nataon naman na konti lang ang tao kaya kami-kami lang ang nakapunta rito at napakaganda at napakalinaw nito kahit umaga pa lang. Halos isang oras lang naman ang biyahe mula Puerto Princesa City hanggang dito. Sa sobrang linaw nga ng tubig ay talagang masusulit mo ang lugar. Grabe oh. So ito yung falls na isa sa pinagmamalaki nila dito pero hindi siya masyadong malaki. Okay lang din pero mas magandang araw to pagka tag-ulan kasi mas malaki to. Hanggang dun yan sir no? Hanggang dito no? Yung tubig niyan pag ganon. Ano eh, sulit naman itignan nyo kung gaano kalinaw guys. Oh. Malinaw talaga siya. Kami lang po ang tao. Bongga. Kung beach naman o isla ang pag-uusapan ay syempre hindi na natin ito palalampasin pa. Mula Barangay Napsan ay mararating natin ang isla ng Little Boracay na tinatawag nga nila. Ito ay matatagpuan sa west coast ng Palawan. Tinawag nga nila itong Little Boracay dahil nga marami raw puno ng niyog dati dito na misto lang parang kasing katulad ng nasa Boracay na isang maliit na islet. Mga master, nakakita na ba kayo ng sementeryo na may ano refrigerator? Ito oh. May laman ba? Ay! Natanggal. Yun lang. Baka wala nang pambayad ng kuryente. Charot. Ito. So i-blurred na lang natin guys. Ito mga master, yung puntod na ito, nasa ilalim na ito, ay pinaniniwala ang ano, tawag dito. Nakita na sa may balon. Anong year yun? Yun. Hindi na matandaan kung anong year na. Ikwento lang din sa atin ng isang supporterero dito. Nung inahon daw siya is parang nasa 3 years old ba? Oh, ito. Ito ay may nakitaan daw na bakas ng kamay dun sa mismong binte ng bata. Ngayon, pag-ahon nga nila is nakita yung bakas ng kamay. Hindi kaya possible na ano yun? Umihi siya? Ay, umihi sa kabaong. Hindi, possible naman yun. Dahil kung nakita sa tubig yung bata. Naimbalsa mo na. Naimbalsa mo na.
pero umihi pa rin, umihi ng tubig. Ng ihi talagang totoo. OMG. Grabe. Tapos, ayun, nakakakilabot lang dun guys kasi may nakita ang bakas ng kamay. Ilang kamay daw yun? Isa lang. Okay. So, yun guys. Ito yung pinaka-story niya. Yung bata na yun. Nakakakilabot. Pero ang paniniwala doon ng mga magulang, merong something talaga. Kung pinatawas ba nila? Pinatawas? Ayun ang sabi. OMG. Try natin mag-paranormal investigation dito mamaya guys kung may ma-detect tayo. So, yun pala guys, hindi pala daw dapat pinapa-imbalsa mo ng nung pamilya. Kaya lang, na-imbalsa mo na. Kasi gusto yata nilang ipa-autopsy yung puntod na yun. Ay, gusto nilang ipa-autopsy yung anak nila. Kaya lang, na-imbalsa mo na agad. Comment below, di ba alam ko pwede naman yan? Pagka na-imbalsa mo na, pwede pa rin i-autopsy. Kaya lang, makaka-apekto yun, di ba? Sa madaling sabi mga master, ang kaso daw nitong si Jovelyn ay case closed na raw po. Kaya mahirap na rin pong alam nyo na, kahit gawa natin ng content, gustuhin man natin, hindi natin makita yung puntod niya. Ganun talaga. Medyo yun guys, medyo maselan. Kasi yun na nga, yung pamilya nga ayaw na ng pinag-uusapan. Respeto na lang din natin sa kanila mga master. Naglolo ko yung camera ko. Tignan nyo to guys, sa abutan namin ni ate. Bakit may ayokong hawakan eh? Bakit yan? May ahas. May naabutan kami dito mga master na parang inilagay sa loob ng huwag mong hawakan tayo. Ahas! Ahas na? Ahas na nakalagay sa loob ng bote. Ano yan? May tubig ba yan? Kinikilabutan ako. Bakit ganyan? Ang daming mga helmet. Tapos ito yung pasuyo nga ako nito. Ano to? Uod? Oo, mga uod. Bakit may itlog? May mga batong puti te. O shell. OMG. So, kinikilabutan na. So, ito guys, naabutan na lang po namin itong sementeryong ito. Ito yung dating pinaglagyan ng mga kulto na pinagsusulatan ng mga Latin. Ay, ito te, ba't may mga pangalan ng bansa? Wala yan dati? May mga pangalan ng bansa. Ito yung mga guys, medyo i-blurred ko po Yan. I-blurred ko po yung mga salita. Kasi may mga po yan mga salita sa mga ba't may NBI pa? May DMA pa Servando. Hindi kayo may topak sa ulo yung nagagawa nito. Ay te, hala, yung rosaryo hindi, ba't ganyan te? Bakit may halika dito, tingnan mo. Hindi, relax ka lang. Alam ko talaga kasi malakas na, dapat palakasin mo. Hindi, albularyo yun ko. Alam ko talaga malakas ako. Alam ko pag may... Oo nga, kinikilabutan din ako Ang bigat sa dibdib guys. Ba't ang bigat sa dibdib? May kakaibang spirit yung mga tao. So tignan nyo to guys, merong siyang nakataling rosaryo na walang nakapako sa rosaryo. Ayan And look at this. Naabutan na po namin. Asan dyan? Yung cruise tingnan mo, iba naman nakalagay. Ay oo nga, bakit iba yung ginanya nila sa cruise? Nakakatakot, nakakalagay. Oo nga. Dapat, try ko nga bumalik. Try mo dito. Nandito yun. Bakla daw po si Jan. Ay, ano to? Sakit ng ulo ko. Ba't ganun? Ba't ang daming lighter na walang Di ba ginagamit sa pag wala raw ulo, yung lighter? May mga CD pa. Uy. Ito, weird. Ang weird nito. Bakit yung helmet parang ginawang ulo ng tao? Ano yan? Wala kang nakitang nagpupunta rito, te? Wala, hindi ako nagpupunta. Ilang beses ako nagpunta ito pag gabi. Nawala na yung mga yung may mga ulo. Yung pinutol na ulo. Wala na, tinanggal na nila. Tinanggal na. Sana po comment kayo ng no negative energy mga master para po hindi natin ma-absorb kasi wala tayong hahawakan ngayon. Kasi mula po ngayon, iiwasan ko na rin ng mga master yung maghawak-hawak sa mga ganyan. Kasi pagka pala hinawakan mo isang bagay, lalo na mga sementeryo, pwedeng lumipat sa yung negative energy nun. Pwede mong madala. Pwede nga, halimbawa pag bad spirit sumapit sa'yo. Pwede yun. Oo nga, may ahas dito.
Hindi na po kami, imposible naman ako maglagay yan dyan. Kasi may mga magko-comment na naman sasabihin Dinagay lang. Oo, yung mga hindi naniniwala. Ang creepy. Ang weird. Kuha na ko lang ng cinematic shots, guys. Oh. Dito ako nagiging curious Ba't niya nilagyan ng mga pangalan ng bansa? Ano nangungulam siya ng bansa, guys? Comment below. Ba't ganun? May ganyan pa. Pasensya na guys, kailangan ko lang maging base. Dito ako kinikilabutan, Bakit siya naglagay rito ng krus na may rosaryo? Diba? Actually guys, talagang nakakapagtaka ang mga nakita namin ito, lalo na itong rosaryong ito na walang krus na nakapako sa kanya. Minsan na rin natin na-vlog ito na meron din mga graven image na mga walang ulo dati at tinanggal na rin ito dahil nga naabutan na ang undas nung nakaraan. Pero ang lubos na nakakapangilabot, itong ahas na ipinasok sa boting ito na may tubig or mistulang nakababad siya na para bang merong mga balak na something na ritual or mga ginagamit sa mga black or sa mga itim na kapangyarihan. Ano ba sa palagay mo kung para saan ang mga ito? At ito po ay aming naabutan na. At ayon din sa aking napagtanungan kanina, may mga taga dito na magpapatunay na naabutan din nila yan dyan bago ko to makita. Mayroon nga din daw silang nakitang mga garapon na may mga larawan at nung pagbalik nila ito ay mga sunog na. Para sa mga subscribers natin na gustong malaman or pwede din kayong mag-suggest or magtanong or sumagot din sa comment section kung para saan ang mga ito. At malaya rin tayong mag-comment ng no negative energy while watching this video. At sana ay suportahan nyo hanggang dulo ang nakakapangilabot na episode natin. Tapos ang pangalan niya. Ay, grabe. Nakakakilabot naman ito. Kalansay. Hindi kaya may problema sa pag-iisip yung gumawa niyan? Kasi bakit kakaiba yung niya, yung trip niya Tapos nangungulekta siya ng mga ganito. Yun ang delikado pala. Baka mamaya makatsyempohan tayo dito. Doon na lang tayo sa kabila. Pero kaya ko itong balikan mamaya. Try lang natin gumawa ng investigation dito mga master. Mamaya. Kasi ang mahirap yung tao ba? Tapos adik. Oo, yung tayo. Noong dito may nakita na dito yung taong patay na pinatay. May pinatay dito? Kaya pala May pinatay dito, nakuha na ng report nila na dito yata sinuksok dito sa gilid. Dito lang itinapon. Babae, lalaki? Lalaki. Ay. Pero ang nila, tinapon lang daw dito, hindi dito pinatay. Teka lang. Mula rito sa isang kabaong na to, meron pa ritong isa. Bakal din yan. Walang laban yan. Silipin. Sa tingin mo, magkano presyo nito? Presyo na? Ng kabaong? Mahal yan. Yan ang tinatawag na Flexi. metal. Oh my gosh, bakit ganun? Bakit may May mga damit yan. Iniwan dyan yung mga damit. Oo, wala na. Wala na guys. Wala na siyang laman sa loob. Tara. Sumasakit yung ulo ko yung doon sa part na yon. Yan talaga, makakalimutan ka talaga dito sa shop. Oo nga Grabe no, yung mga kabaong dito. Di ba may cross sa ilalim? Sa ilalim yan yung mga buto ng unang pari. Okay. May mga nakalibing palang pari doon. Oo, yung nandyan. Ordinary yan. Oo, yan. Wala na yung kahoy lang yan. Galin. Oo, ito ang matagal na dapat natanggal kasi hindi pa kinukuha ng iba yung patay nila. Bakit? Na-inform kaya lahat? Kasi hindi naman natin masasabi kung alam nila, di ba? Ay, nagbibigay man yung mga pare kasi yung mga pare ang nag-ano dito tapos parang binabawi kasi ito ng anak ng nag-donate sa mga pare ng lupa. Pero kung ako yung babawiin kasi sa ilalim ito pare dito. Pinapabawi na yung? Binabawi ng mga anak. Itong Okay. lupa. May-ari itong lupa. Nag-donate. Pinapabawi na. Binabawi nila. Para sa ikalawang episode ay nagbababala tayo na bawal ang mahina ang kalooban
sa pagkakataon ngayon. At disclaimer din sa videong ito na hindi natin 100% na paniniwalaan kung ano man ang mga lalabas sa mga ghost application na ating gagamitin. So ito na mga master, pabalik na kami dito sa sementeryo na kung saan yung may hinihinala tayo na parang ginawa ng ritual or may mga kulto. Ang bigat ang bigat ng dito pa lang tayo. Oh my gosh, hindi ko alam, tao ba to? Parang may tao guys. Wait lang. Ay wala. Ay. Wala. Tara. Wala. Patabi po. So mga master, magpe-pray lang po ako. Ay. Sino yun? May namamato. Ha? Narinig mo? Tao? Hindi, marami naman tayo eh. Oh my gosh. Sa ngalan po ni Jesus, ingatan niyo po kami sa anumang puwersa ng kasamaan dito. Walang tao. Yan ang babato guys eh. Hindi naman niya alam na pupunta tayo dito. Sige, tignan mo dyan ako may tao ah. Dito. Ano ko muna dito. Kakaiba yung puwersa rito guys, ang lakas. So, ito pa rin yung nandito pa rin yung ahas na nakalagay sa bote. Tapos may mga uod dito. Parang I think ito yung mga ginagamit sa mga caterpillar, parang gano'n. Tapos may mga jollen sa loob. Para talaga may nakatingin eh. Wala naman tao. Tapos ito may mga bote-bote dito. Ito yung tripit ng manika. Subukan lang natin mag-paranormal investigation dito. Saglit. Wala kang dalang asin, te? Wala kang dalang asin? Wala. Maganda sana may asin tayo, guys. Umiinit na. Marami sila rito. Guys, kaya ako nagpasama kasi nga delikado dahil hindi ko kabisado tong lugar. Nagpupunta no? Ay kaya lang dito malakas yung hang. Oh my gosh. Ay, ano yun? Sino yun, te? Tara na diretso. Baka may mga dali dali. Baka batuin tayo ba? Ayun ang babato. Tao yun, no? Sino? Ano ba yan? Ang creepy naman dyan. Ang delikado pala yung pag ako lang talaga pupunta dyan.